kaibigan! And good day mga kabeshi! So yan. Ngayon medyo tatlo pa lang kasi tayo. Pero syempre mamaya meron tayong balita ko. Surprise. Co-host. Yan. Sino kaya yun? Kaya nga medyo matagal-tagal na rin kasi natin hindi nakita. Nagbabalik? Nagbabalik? Yan, syempre. Pero of course, wag tayong mag-focus lang sa ating co-host. Kasi balita ko na naman. Napakaganda, napakagaling at napakatalentado daw ng ating guest para sa episode na ito. So, una na tayo ngayon dito sa mga naka-org shirt na nag-quote na lang. Galing saan yung quote mo? Sa dressing room. Sa dressing room. Ano nabalitaan mo? So, Tungkol nabalitaan sa ko. special guest natin ngayon. So, nabalitaan ko yung special guest natin ngayon. Isang cosplayer. Cosplayer. Ikaw ba, Vince? Ako nabalitaan ko kasi isa siyang dancer. Dancer. Oo. So, paano sumayaw? Ganun. Ay. So, ganun yung sayaw niya. Pagkat saan ka man. Ay. Pero syempre, wag muna nating spill kung anong genre. Ako kasi nabalitaan ko, as someone na mahilig sa nails, nail artist daw siya. Oo, baka pwede kang Malay natin. At saka, medyo parang marami pang field at saka talent or skills ng special guest natin ngayon. Pero syempre, wag muna nating sabihin lahat kasi we're going to leave room for, of course, thrill at surprises. Kaya mga kabeshi, huwag na maglilipat ng channel dahil magbabalik pa ang Rise Up Tigenyo! So ayan mga kabeshi, welcome back! So andito na ang ating panahon for this episode. So, kagandahang likha ng Panginoon, magpakilala ka na. Hello mga kabeshi, I am Jenna Louise A. Hiron, but also known as Kira Bunny, and it's a pleasure to be here today. Ayan. So, Ate Jana, who are your proud parents naman? My mom is Julianne, and my dad is Louie, but So, sino yung mga kasama mo sa bahay? grandparents. Grandparents. Pwede man namin sila makilala. My grandmother is Matilde V. Arsenal, and my grandfather is Romulo Arsenal. So, sila actually yung kasama mo right now. Yes, since kinder. Ay, kinder ka pa pala? Ay, kalma. Kinder yun. Kinder Joy. Shout out sa Kinder Joy. May lang. Kinder Joy. Masaya yung mga kinder. Bakit? Masaya ba? Si Vince talaga. Pasensya naman. Mga neurons natin, kailangan nating galaw-galaw. Kailangan nating So, ayan, Ron, mag-question ka na. Bigla ka na nanahimik dyan at bigla kang kailangan mo mag-speak up. Ay, okay. So ate, anong age ka pumasok sa larangan ng pagko-cosplay? Pwede bang i-share sa amin? Para naman malaman namin. I think I was around 15 or 16 that I started cosplaying. 16. Hindi ko alam kung bata ka ba. Actually, hindi ko pala yan. Bata ka pa, nakikita ko noon. Parang nagko-cosplayan ka na sa kalsada. Nakikita mo na may potential mother. Bigla siyang lumilipad. Tapos may apoy akong brilyante. Gumagano siya. Hindi Perena pala. Perena. Tapos nagpa-barbecue lang pala siya. So, ano yung mga, or sino-sino ang mga naging inspirasyon mo? Bakit mo pinasok ang mundong cosplay? It started with Myrtle when I saw her in TVP. Myrtle Sorosa. Yes. And then that moved forward with Alodia and other cosplayers. Alodia, Koponghe. Okay. Ayan, so sa family niyo po, Alijana, how do they show the support sa pagko-cosplay mo? My mom is really supportive and my grandparents support her same. So like sa mga competitions, talagang all out din sila syempre pag ano. Okay. Okay. Alam ko matanong nga ikot. Ron! Ate, di ba sinabi mo is around 15 or 16 ka na nag-start? Ano na ba yung mga all throughout the years, ano ba yung mga characters or mga image na kino-cosplay mo? Sabihin ko lahat. Yung kaya natin. Kahit magdamagan tayo dito, kaya natin. Lahat ba? Abutin natin. First official cosplay ko kasi is si Mina Ashido from Boku no Hero Academia. And then sumunod si Yumiko Jabami, Kakegure, and then si Chika Fujiwara from Love is War. Then meron din as it goes forward, nandun na nag-start si Baji, the only male character that I own currently. And then
Lilo? Nilo. Ay, alam ko Lilo and Stitch. Bigla ka nagagano sa gilid. Si Yelan, Oo. and then meron din si Mona. And then, of course, Honkai Star. Si Mona. From Ibarra. And then, nga Honkai Star si Acheron, and then si Pom Pom. And then, mga secondary characters niya, si Cinnamoroll, which is my favorite as well. And yeah, as time goes, madami akong plano. Pero hindi pa sure kung kailan. And of course, yung 2B ko, which is yung nanalo sa Kanawinan noon. 2023 ata yun. So to be from your automata, mga Yes. kabeshis, the game. Balita ko rin, ikaw daw yung isang pinakakinakatakutan ng mga competitors in terms of cosplay. Oo, kasi yun naman Oh, kasi. potential. Kasi ano daw yung sa ano mo yung mga flexibility and stunt skills mo, yun ang kinakatakutan nila sa'yo. Pag tinawag ng Kira Balikos, my God, meron yung bumabalik-baliktad na babae, sinasabi ng gano'n. So ano masasabi mo doon? Honestly, no, I don't find it that way since I see all competitors as equal naman. And we all have different skills. So, hindi pare-pareho yung strength namin when it comes to skills. Meron kaming separate ways on how we want to perform our character. At the same time, we still end up helping each other out. Kasi isang group lang naman kami. So, Nakita ko din actually yung isang mong clip sa dito sa farmers na nag-headspin ka. Pa-sample naman. oo naman. gusto ko yung mga palipad-lipad effect mo, yung bigla kang tatumbling na Depende kasi sa character. If Character it requires to do stunts Oo. talaga, especially kung may prop kaming sword or anything talagang gagawin na. Try mo ba kumain ng espada? Magic. Yung kumain Oh, imagine. Gulat sila, si Kira Bali kumakain ng espada. So, ate, ano ba yung character mo? Ano ba yung kinosplay mo ngayon? This is my take on Silos as the female version of Silos from the game Love and Deep Space. It's an 18+ RPG game. Yeah, it's kind of like a dating simulator where you can interact with male characters, but at the same time may action din siya dahil may fight scenes na using the Pasample naman yung fight scene mo. Suntok-suntok. Saan pa naman ng dating? Paano usually mga ginagawa niyo doon sa RPG? Paano RPG? Yes. It's very interactive kasi siya. Okay. So sino gumagawa ng mga costume mo? I buy my cosplay majority of the times. Pero when it comes to props, minsan ako yung gumagawa. Or minsan nagpapatulong ako dun sa cosplay dad ko from Manila. Sa kanya ako nagpapagawa ng mga props ko. So nagpapatahi ka? Ganun minsan. Pag yung hindi mo Props, which Props is lang. yung... So, ano ba yung mga nasalihan ng mga competitions sa atin? Majority that I have joined so far is dito sa Bigan pag may festival, and then 2 times na ako sumali sa school nung nagka-cosplay competition sila. in terms of cosplay lang. So as other genres like sumasayaw ka ba or nag-acting ka ba or sumasali ka ng anong patimpala? When I was still streaming sa Bigo Live, I joined majority is dancing and spoken poetry. Yung sumasayaw ka pala sa doon. Naalala ko. Shush! Bumabakflip kasi siya doon mag-practice namin sa HIV awareness. Oo. Pero narinig ko din sumasali ka ng Viewcon doon eh. Sumali ka na din ng Viewcon doon. Ano yun? Beauty contest. Oo. No, when I was in grade 4. That's Oh. my last. Yung first and last mo. First and last. So ano mo doon? Ano masasabi mo doon sa experience na yun, yung Viewcon na yun? It's good to represent Bantay sa Senyato de Octubre 2013. And I end up having second runner-up. Ano yung question mo? question? Oh, Question yung no, grand ayoko. About sa I still remember the question. about sa English is the No, universal language. That is the casual interview. Casual yun. Yes, iba naman yung main Q&A Iba pa ng yun. top 5. Okay, so bumalik tayo sa pagko-cosplay mo. Nag-aaral pa ba si Kira Pan? Yes. I'm 4th year
visual communication. So bilang fine arts, saan yung pinaka-focus mong skills? Kasi yung mga fine arts minsan may naka-focus sila sa painting, may drawing, Digital arts and fashion. Fashion. design. Kaya pala. Mahirap ba ate? Kasi yung isa kong kaklase nun is gusto sana niya mag-fine arts pero yun daw is mahirap. Mahirap. I mean, all courses has its own difficulty. Pero for me then, yes, mahirap ang sa Viscom because you're focusing on the digital forms of art. Hindi siya yung traditional way ng mga art making. Lahat is through computerized, digital, and mostly hands-on. And also, mother, di ba, ang cosplaying is performing arts. HR ko ala. Performing arts, mother, ang cosplaying, di ba? Ano masasabi mo doon? Hindi ako for. I mean, yes, because the meaning of cosplay is costume and role play. So that started in Japan. Nag-start siya then because they're into dressing up as the character and playing as the character itself. So parang role play talaga siya. So parang yes, you consider it as a performing arts kasi we're performing as a different character once we're in our cosplay. So speaking of performing, so sumasali ka rin po ba ng mga competition sa schools? No. The only competition that I have joined in school is in cosplay, and then during intrams is chess. Yes. So anong feeling? Feeling na ikaw nagko-cosplay ka sa loob ng campus. It's good. I mean, my college doesn't mind. Sa bagay yun ang mga uso ngayon. Usually mga fine arts students ang usually nakikita ko talagang pumapasok. Yeah, because even our dean allows us to express ourselves. Kaya sa pananamit namin, talagang ine-encourage niya kami na be outgoing, mag-dress up ka ganito, ganyan. Like, they don't mind kung paano kami papasok na school as long as we still keep our studies in track. Diba? Kahit pag tahimik na kami, yung dean pa mismo namin sabi, ba't naka-sobrang tahimik? Yung mag-ingay na kayo, nakaniniba ka na. Actually, nakikita kita minsan dito sa daan. One time nakita kita, galing ka sa milk tea house yata yun. Gulat ako, may babaeng naglalakad na kablo. First time ko kasi makita si Kira na naglalakad sa dike dito sa pauwing bantay. So, ano babae ito? Isasakay ko sana, wala palang helmet. Sabi ko, next time na lang. Nagugulat na ako. First time ko siya makita nagko-cosplay na naglalakad talaga. Siya yung kauna-unahan. After that, ang dami ng nagsusulputan na cosplayer dito sa Bigan na kahit sa samgyup naka-cosplay. Oo, as in talagang, oh my God, sa iba na talaga ang generation ngayon. Talagang very na ang mga kabataan ngayon. Matanong mo vocal rin na. natin dyan. Anong cosplay mo nung nakita ka ni Mother Che na naglalakad sa daan noon? If you remember. Yung kulay blue yun eh. Full blue yung hair mo noon. Baka si Miko. Miko Hatsune. Hatsune Miku. Parang naka-school uniform kaya. Yeah. Oo. Hatsune Miko. Tapos yun na nag-start na palaging pumapasok doon. Hindi mo makikita si Kira Body na hindi naka-fashion attire pumasok. Ay, wow. Oo. Pag pupasok talaga, oh my God, sabi ko sa barangay namin, andito naman yung namin, future Miss Barangay 5 namin dito. Sabi ko, ay, okay, mga ganun na lang siya. So, Ron, baka may itanong. Baka gusto ko may itanong. Di ba sabi mo nag-aaral ka pa? Member ka ba ng any organization dun sa school nyo? Or any group na nagko-cosplay na? Sa school, I used to be a member of Dangloy Sarili Cultural as a member of the hip-hop. Pero nag-stop muna ako since 4th year na, tas thesis, ongoing yung mga research namin. I will probably have time. Pero kung outside of school, I am a member of ICOS, Ilocos Cosplay Society. Paano maki-join doon ate? Anyone can join. As long if you're interested in wanting to cosplay or mag-photography ng cosplay, pwede ka mag-join. Kasi open naman yung group namin. Ron, opportunity mo na. Oo, gusto ko yung nag-picture kasi. Gusto ko kasi yung nagko-cosplay. So, if possible na may gustong sumali na kabeshi natin, Ate Jana, sino ba yung
person to contact na pwede nilang i-hit up para makasali sila sa... Kahit sino sa amin, Kahit actually. sino. Yes, since we're all in one group chat sa mga... Kasi meron na rin kami mga members from Ilocos Norte and La Union. So, ayun. Ever since that day, we just ask permission or sasabihin lang namin na may gusto sumali, i-add na lang namin dito sa GC and then they will accept. Kasi very open kami to anyone. Because cosplay is for everyone. No matter what the age is. So, yun na ron. So bilang isang cosplayer, saan mo nakuha yung pangalan mong Kira Ban? Pwede namin malaman kung saan mo nakuha yun. Anong inspiration mo doon sa pangalan na yun? I don't know honestly, pero yung bunny kasi isang nickname yun sa akin ng mga kaibigan ko. Ay, hindi mo pala ako friend. Ay. Alam mo yun. Actually, usually, pwede ko bang ibangit yung pangalan mo na? Usually kasi inaano namin kay Kira, ang pangalan niya is Jana talaga sa amin. Usually, ganun lang ang pangalan mo sa atin, di ba? Wala Pero nang iba. ever since kasi na, pag dun sa atin, okay lang na parang yung totoong name ko yung gamit ko. Pero outside, hindi. Oo. Kasi I got bullied by my name before. Since elementary throughout high school, nabubully ako sa name ko. I don't know the reason why. So ever since that day, I started to change my name as Kira. And I started to use that as my cosplay name na rin. And then pinagsama ko lang yung isang nickname ko, which is yung Bunny. So Kira Bunny. Actually, si lola mo, tinatanong ko, Tito, nasan si Kira? Sino ka Kira na ko? Gumaganon siya. Oo, ay si Jana, tita, ginaganon ko. Minsan kasi nakakalimutan niya yung Kira din. Oo, parang mas Hindi nila ginaganon. Hindi nila nalala. Oo, parang mas formal na para sa akin gamitin yung Kira kaysa dun sa Jana na real name mo. So ayan Kira, habang naghahanap kami ng susunod na kwento sa'yo. So balitaan mo naman kami about sa career mo ngayon. Anong pinagkakaabalahan mo? Well, aside from my studies, I also do nail art as a pastime. So, nag-nail service ako. Pansin ko nga dun sa nurse ni Ate Kira. Magkano yung ordinary na, yan? Gel ba yan or yung extension? Magkano usually yung mo? Starting price ko sa extension is 1,000. And then it 1,000? will go up depending sa design. Paano magpapaano ka extension ng 20 cm? Ganda. Paano ko magluluto? Yung gamitin mo. Yun na yung panghalo. Yung paghalo, may kang titikman ko. Kasi kapag sikat ka naman, yun na yung tinuturo. Mga kabeshi, wag po natin gawain kasi katuwaan lang po natin yun, yung magiging chopstick yung kuko natin, hindi po unsanitized. So yan. So ayun Ron, baka may gustong idagdag. Paano magpa-nail extension sa pilik mata? 20 centimeters. So, 20 centimeters. Haba naman. Yung chopstick ito, na. hanggang dito. So, ate, sa lahat ng mga kinosplay mo na, ano yung pinaka-favorite sa mga? No comment. Hindi mo kapag-design. Marami siguro. I can't. Mahirap mag-design when it comes to cosplay kasi. But regarding sa, cosplays, ano yung sa tingin mong character na kinosplay mo na or gusto mo palang i-cosplay na sa tingin mo is nakaka-relate ka sa personality ng character, looks, gano'n? Majority nagsabi na sa akin na i-cosplay ko si Zoe from K-pop Demon Hunter. Oh. Kaya mo yung sayo, ate. Pero, Kaya. Kaya yan. Si Kira pa ba? Diyos ko, nag-headspin nga yun di oras. Gulat ka talaga yung buhok niya, nandun na sa floor. O diba, nag-change look na pala siya. Kasi when it comes to K-pop Demon Hunter, may nakapagsabi na sa akin na physical look-wise si Zoe, pero kung ugali si Mira. Kasi maldita daw. Mira is the top one, right? Yeah, maldita daw kasi ako masyado. Anong comment ako doon? Ayoko mag-talk. Eme lang. Try mo, ano kaya kung bibigyan pagkakataon na gumamit ng character sa ML? Ano mapipili mong character kung hindi ko cosplay mo? Na-imagine na kita pag nagnana ka na, yung nakikita ko, oh my god, naka-share pa na naka-topis na nana. Gulat ka na ganun. Pero yung isang mas nakakaano rin sa akin daw personality-wise, si Paimon. Paimon from Genshin. Yes.
Palmon. Balmo yung ulit. Paimon. Si Paimon kasi, yun nga, nagagaya ko rin yung boses na Paimon from time to time. Sample naman. Sample ng one line ni Paimon na tumatak sa'yo or like sa tingin mo sikat or Pero bibirit ka parang Regine. go. Paimon is not an emergency food. Oh. So in the future, Kira, ano yung dream mong i-cosplay? Na gusto mong gawin ano talaga? Anastasia. Anastasia Romanov. Ragnarok? Romanov. Ay, Romanov. Alam mo, actually sa akin hindi na ako familiar sa mga ano, doon, familiar doon, sa mga ano yung usually na aw-awan na ako. yung parang hindi ako familiar, yung mas more familiar na lang ako doon is yung year kong Ragnarok. Ragnarok. Oo, Laro mo oo, yung laro. oo. Na-modernize na siya ngayon. Yung Romanov. Pwede na siya sa mobile dati, Yes, PC lang pwede na talaga siya siya. mobile na yan. Tanong ka na, Vince. Ayan, so ano yung costume na gustong gusto mo magkaroon ka na di mo pa nako-cosplay at dyan? Si Anastasia talaga. Anastasia Romanov talaga. So, Pero, Ron, yung iba din is Barbie. Barbie. Yes. Barbie Rapunzel. Charing. Mm. Well, actually, ikaw naalala kita noon. Fan na fan ka ng mga Barbie noon. Yes. Until now, I still watch them. As in, Naging comfort ano. Oh, childhood ko eh. So, no, kahit ano sabihin nila, even at my age, I still watch Barbie and yung mga dating cartoons. di ba ang dami mong collection? Si tita mo, ang daming collection ng Barbie. Buhay pa pa kayo. Buhay Yes, yun? buhay pa. As in, muna hindi naamag at tagal-tagal na doon. Nakatago Talaga na alaga. Oo. Naka-display na lang sa shop. Yung si mami mo kasi din minsan, no? Talagang, ay, huwag mo gagalawin ganyan. Gagalawin si mami. Shout out kay Tita Mati. Huwag po kayong maano. Dito lang kami. So, bilang isang pagko-cosplay, ano ang malaking naidudulot o yung natutulong ng pagko-cosplay mo sa buhay mo? Comfort. Comfort. It's my one escape from reality. Especially when I feel really down and kind of depressed. Talaga siya yung escape ko. Usually, yung mga kabataan talaga, naghahanap sila ng mga escape plan. What do I mean escape plan sa mga reality, yung mga nangyayari para paglabasan lang na ano nila. Mga hina lang nila sa kaloob-looban nila. Temporary lang mo, tapos laban ulit. Tingnan mo si Vince, nanlalaban sa sarili. So, ikaw naman, Napaisip ko kasi, anong masasabi mo sa eggpla? di ba sabi mo kanina ate, di ka makadecide kung anong favorite na kinosplay mo. O, eto ngayon. Sino naman ang favorite mong cosplayer? Wala na. Si Mother Che. Oo. Si Mother Che. Yan. You go right up. local, kung Philippine cosplayers, si Ate Hikochi, Kitschua, Aludia, syempre si Myrtle, and si Ate Alvi. Pag international, si Shokobu, Haken, and Knight. Eh, ikaw naman, Vince, sino favorite cosplayer mo? Local Philippines. International. Kung Philippines kasi, Hakausan. Kung international, Haken, syempre. Sure, yeah. Ikaw naman dyan. Charing. Ikaw, ano? Sino favorite mo? No comment ako dyan. So, ayan. At yan, Kira, bago namin makalimutan, baka gusto mo, meron ka mga i-shoutout sa family mo, sa relationship. Okay, it's your time to shine, Kira. Oh gosh, of course. Thank you all so much again for having me here, and shout out to my friends, yung ICOS, and of course shout out to my friends on TikTok, the Tavern Group. We are a voice acting group where we tell stories and have battles every Friday to Sunday. And of course, shout out to my boyfriend who is with me. Hi, Boyfie! Ay, wow! Ayun, may pagano. Wow! And of course, shout out din sa family ko na sobrang supportive. Thank you. Oh yes, so sa mga kamag-anak mo, baka gusto i-shoutout sila. Ayan, bumabalik. Yung contact lens mo, pumupunta na naman sa likod. Ayusin mo, Ate Kira. Oo, ayusin mo. Ayusin mo. Nasa isang lugar lang tayo. Magkakamag-anak tayo doon. Classmates si Professor. Oo, classmates, professor. May gusto mong shoutout. Wala. Hindi ako Shoutout sa mga teacher niya. Basta shoutout.
Oo, shoutout sa mga producers at teachers niya. No. Ayaw no ba? Ayaw mo natin pilit. So ayan, bago natin tapusin tong segment na to, gusto mo, Ron, baka ba mag-shoutout? Gusto mo mag-shoutout? Shoutout po sa parents, sa supportive parents ko na nagpapaaral sa akin. And shoutout din po sa mga friends ko na kahit naglolokohan kami minsan, is nandyan pa rin sila. Huwag kang umiyak. Ay, Kaninong Okay lang yan. Kaninong earn to? Hoy! Kaya gulat ako may earn, no? Yan yung mahiwagang bunutan ng mga questions natin. Yung mga napaglipasan ng katanungan na kinakalimutan. Hakalungkatin natin yan sa recap. Wala. Wag Sa year end. Oo, sa year. Ikaw ba naman, Vince? So ayun, syempre shoutout kay Mama and Papa. Thank you for supporting me all the way through. And ayan, shoutout sa kapatid ko. Shoutout sa mga professors ko. And Cadre Ilocos, we're back. Sa mga mahilig dyan sa barel. Sa mga mahilig dyan sa airsoft. You can come play with us sa likod ng Badyang Gym. Every Sunday around 9 a.m. to 5 p.m. Ayan. So, and shoutout syempre sa girlfriend ko. I love you, Kat. Ingat lagi and happy birthday. So ayan, before ako mag-shoutout and gusto kong magpasalamat kay Ron dahil Ding. nakasama ka for this episode na kung wala kang Ron, kung walang Ron, walang may nag-text. Sabi niya, Oo. huwag kayo iyak. Maraming salamat, lang yan, Ron. okay lang yan. Ito yung sagot niya. Maraming salamat, Ron, by Mayor. Oh, di Oh, ba? yeah. Texture ka ni Yeah. Mayor. Ron. Thank you, Mayor Randy. So, ayan. Such an Maraming honor. salamat, Oo. Ron. Dahil na kay kung wala ka, hindi mapupunan yung pagkukunan namin ngayon. Isa pa backflip naman. So, ayan. Ako na din mag-shoutout. Shoutout sa aking mga kaibigan dyan and to my pets, Oreo and Balmon. Yun lang. Shoutout to my mama and lola in heaven. Keep it up. Keep it Kate tsaka up. Jimin. Shoutout kay Kurt, Jemin, kay Kate. Oo, sila yung nag-intro kanina. Maraming salamat for gracing the show. Ingat kayo always. Sana ingat kayo. Gracing the show. Yung bibiglain nyo kami na pupunta kayo sa opening segment. Iwan nyo kami. Get Masama well soon, lang, Jemin. Oo, gulat na lang ako. 1 p.m. Ay, okay. Okay, Jemin. Next episode ka sa akin. Napa-question mark na lang si Mama Cheto. Oh, gulat ako, tapos umuulan pa. So, ayan mga kabeshi, maraming ulit salamat. So, ayan, wala na Talaga tayong katanungan, mga kabeshi. Ayan. Huwag muna kayo maglilipat ng channel dahil magbabalik pa ang Rise Up Tigenyo! So ayan mga kabeshi, welcome back at kami nagbabalik para sa isang Rise Up, Rise Hot! So ayan, ready ka na ba, Jana, para sa katanungan namin? Hindi. Mo alam. Magbubuwag talaga yung pagkatao mo dito. So ayan, Ron, magtanong ka na. Okay. Ang first question mo for today, kung magpapalit kayo ng katawan ni Mama Che sa isang araw, ano ang una mong gagawin? Hindi. Oo. Sir, etong. Question na. Sir, etong. Oh, Ayusin mo yan. Sino ang nagsulat ng script? surprise questions talaga, no? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pwedeng Sa alagaan barangay. Pero pareho kasi magkaming dancer ni Mama Che. So, I might continue on dancing sa Oo. free time.
sa pagtatanong ng mga question, Beans, ano ang mga... Ikaw na, Beans. So, ikaw na, Beans. Ito. Ano ang mas malaki? Backpack ni Dora o bulsa ni Doraemon? Pwede both. Both, okay. Pwedeng answer. Mama Che, ikaw naman. Ito yung katanungan mo, madaling hawakan pero mahirap tingnan. Madaling hawakan pero mahirap tingnan. May clue ba dyan, Mama Che? Oo. May buhok ito. Pinsan. Hindi ko alam. Depende sa tao. Oo, depende sa tao. Depende naman sa tao kung based na. Pero I don't really know. Ang sagot, palayo. Eme lang, yung likod. Likod. Charing. O, ikaw Ron, baka may katanungan ka ba dyan? Of course, since nagtanong na sila ng riddles sa'yo, ako naman. Binili kong itim, ginamit kong pula, itinapon kong gray. Ano ito? May sagot ba dyan? Meron Meron. din. Parang alam ko na yan. Hindi ko alam yan eh. Wait. O ikaw muna, Vince. Pakiulit mo nga yung katanungan. Dapat yung with feelings ulit kasi pagkabasa mo, binili kong itim. Wait lang, okay. Binili kong itim, ginamit kong pula, itinapon kong gray. Ano ito? Ikaw muna, Vince. Biniling itim, pula, gray. Uling? Ikaw, Mami Che. Beggang. Alam mo yung beggang? Beggang. Ano yun? Hanapin mo ang dictionary. Google? Hey Siri, magandang beggang. Ikaw, ate. Anong sa tingin mong sagot? I don't know. Honestly. I'm not good at riddles kasi. So parang... It's complicated in my brain. Baka I'm ano may process. libag. Nabula siya, ginanong mo. Hindi kulay gray, libag. Ano? Anong sagot? Hindi. Ang sagot ay... Ano ang sagot mo, Vince? Uling. Eh, di ta. Tama. Oh, ganun din yun. Oo. Beggang. Ang yung umaapoy ba yun? Maapoy na yung beggang. Kumbaga, ano, tawag dito, inoltang lang ni mother. Oo. Paano old term ba yun? Old Pero Ilocano Ilocano yun. term. Ilocano term yun eh. Ay, Ilocano to. Oo. So ikaw naman. Beggang. Ako naman, nauuhaw din ba ang mga isda? Ha? Paano ba yung mukha ng isda? Pag nauuhaw. Siyempre, kapag nasa labas... Pade mo nga, ano Pag yung nasa tsura labas sila ng ng tubig. uhaw na isda? Paano ba? Lumalabas ang isda sa tubig, di ba mga ganun? Parang wala na iba. Parang, siyempre, no, ano tawag dito? Ano yung katanungan ko? Ano? Nauuhaw ba ang isda? Oh, ayun, pasagutin mo na siya. Nauuhaw ba ang isda? They live in the water. So, umiinom ba ang isda? They live in the water. Kaya nga. Surrounded by water. That's Kung their life. ganon, may nag-beep. Ting, ting, ting. Hello? Malacanang. Meron kayo. Ano, they live in the water daw. Mga kabeshi, sa mga hindi po alam yung sagot, mag-search na kayo. Babalikan namin kayo in next episode. Okay, ito. Ano yung nasa dulo ng pulis na nasa unahan ng sundalo? May sagot ba dyan, mother? Start answer. No. Starts with letter S. Ako din, hindi ko alam. Ano yung nasa dulo ng pulis na nasa unahan ng sundalo? I don't know. Alarm clock. Di ba? Hanapin mo. Lagyan yung alarm clock. S. Nasa dulo yung S. Kung ang ice ay yellow, ang ice cream ay krema, ano na... Ha? Kung ang ice ay yellow, ang cream ay krema, ano naman ang ice cream? Makapuno. Ganun na. Chocolate. Ulitin ko ang tanong. Ang ice ay yellow. At yung mga katanungan mo, lumilipat na yung contact lens niya. Ang cream ay krema. Okay na. Take your time na. Take your time na. Dumudugo na yung mata mo. Ayan. Ang My cream brain ay is not krema. processing. Ano naman ang ice cream? Yeah, my brain is not processing anything. Okay. Eh, ikaw alam mo na sagot yun. Hindi ko din alam. So, eto, ano na ko naman kasi sagot? nandito. Anong sagot mo? Andun Andito, daw yung answer, ayun, T, oh. Ang aking kasagutan ay sorbetes. Pinahirapan mo, hindi mo alam, nandiyan pala yung answer. Dito pala, hindi ko alam na nandito. Okay. Bukod sa kasoy, ano pang prutas ang natatapos sa letrang Y? Pinya. Bukod sa kasoy, ano pang prutas ang natatapos sa letrang Y?
Mansani. Banani. Meron ba? Hindi ko alam yung mga katanungan. Sir Eric, ano yung why? Wala daw, pati siya nagtatanong. Bakit pa tinanong, sir? So ay mga kabeshi, maghanap kayo na magputos na may letter Y sa pilihan. Oo. Idol na namin kayo Oo. pag meron. Oo. Ayan, so ang aking katanungan, dapat ang sagot mo ay mabilis. Ilang taon ka na? 22. Dapat ang sagot mo ay mabilis. Ilang taon ka na? 20. Dapat ang sagot mo ay mabilis. Ilang taon ka na? Oh, di ba? Ang Binubulungan, Ang galing ng Binubulong pa sa boyfriend likod mo. ng camera. Alam na sagot. Kuya, nakatalikod ako. Nabasa mo, ha? Last question. Ay. Sabihin ang opinion ng 5 beses. Ano ang Tagalog ng bawang? Ay, mali ba? Ano ba? Wala naman kasing ano, Sir Eric. Walang sagot. Ano ang Tagalog ng bawang? Hindi. Ano ba? Hindi ko din alam eh. Kasi ang daming dot ma. Baka sabi ni Sir Etong dito, baka ito yung space niya. Wag mo muna daw sasabihin ito. Ay, ikaw na magtanong. Wala na. Nasabi na eh. Erase. Wala na, sabi na. Mother, on behalf of Mother Che, Oo, mag-iba na lang tayo ng question. Dito na lang tayo. sabihin ang opinion ng 5 beses. Opinion. Ano Tagalog ng bawang? Bawang. Sabi mo kasi may kasalanan. Aling hayop ka Ay, pinaniniwalaan? meron pa pala dito! Sige. Meron tayo. Di ba gano'n may pasok ka pa? Ito ang last question ko na ng Kira. Aling hayop ang pinaniniwalaan mong pinaka masaya kung nakakapagsalita sila? Aso. Bakit? Because dogs are like humans. O, paano tumawa ang aso? Hindi ko alam. Paano nga ba? O, paano nga? So, so ayan lang ako, Beshi. Ba't tinanggal mo yung tawa? Ba't tinanggal mo yung tunog ng tawa mo? Hindi na ako makakinig. Okay. Yung asong masaya. So ayan mga kabeshi, ano magiging... So ayan, Kira, maraming salamat. Tapos ng ating rice Thank you. rice hot na mga questions. So, eto na yung... Ano yung manginging... Manginging. Shoutout sa amin mga yung... so ikaw, Kira, ano magiging advice mo sa mga kabataang gustong maging katulad mo? Like what I always tell others, lalo sa mga minors na, especially pag nag-live ako sa TikTok with my friends na just do it. Kasi cosplay is for everyone, kahit ano man gawin. Pero keep in mind na if you're gonna start cosplay, at least cosplay characters that is appropriate for your age. Kasi may mga characters pa rin na hindi pwede sa minor. Yeah, so tama naman yun. Kahit simple, kahit mag-start lang kayo sa wig or then casual clothes. Kasi doon din ako Doraemon's nag-start. colors. Oo. Start simple. Oo, start simple. Tama ba yun? Kasi lagi din namin tinatanong kasi, are you willing to spend? Kasi cosplay is not a very cheap hobby. It's a very expensive hobby. Very Magastos pricey. talaga siya. So if you want to enter cosplay world, okay lang. Pero make sure that you're willing to spend your money. Kasi hindi siya madali. Lalo kung hindi ka crafty. Especially if you're not crafty. Talagang magpapagastos Pero ka. matutunan mo pa rin naman mag-craft since marami namang tutorials. Makeup, props, wig, prepping, etc. Madami siya sa YouTube and TikTok. So, even Facebook ngayon, may mga na-upload na mga tutorials na pwede na bayaran. So ayun, maraming salamat Kira dahil for gracing this show na mga kabataan bida dito. Parang gusto ko nang i-close ngayon. So ano yung, baka gusto mo mag-plug na ano yung mga social media pwede kang contact para for example, mag-ano ka sa ibang convention, mag-demo ka, make-up, gano'n, mga cosplayer. So ano, Para plug sa ka na. nails. Para sa nails mo. Para sa nails mo, i-plug mo na din. For upcoming events and businesses mo. You guys can contact me through TikTok, Instagram, and Facebook. My Facebook is Jana Louise, but I also have a cosplay account which is Kira Bunny Cos. Sa Instagram, it's Kira Bunny Cos 1219, if I'm not mistaken. And then same lang din siya sa TikTok kasi I mostly go live with my VA friends or voice actor friends sa tavern. So makikita na ulit. So ano mo
sabi mo So, ayan. Parang naiyak ako dun sa speech mo. So, ikaw, Vince, ano masasabi mo? Total, patapos na din tayo. Ano masasabi mo sa ating mga kabataang Beshi, Bigenyo, at kay Kira? And so, tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. And as Ate Kira Bonnie said, kung may, ano nga tawag dito, kung merong drink responsibly, may cosplay responsibly. And, So, ikaw, Ron, baka may gusto ka pang sabihin. Napapaisip lang kasi ako kasi gusto ko and mga ibang friends ko rin sanang mag-cosplay. Pero, hindi naman ako lang, hindi ako creative kasi. Kaya sa darating na cosplay sana namin, sa mythology is... cosplay ka rin, mag-cosplay. Yes, mag-cosplay ka na yun, magtitengo ako sana. Ayan, si Ate Kira mo, magpatulong ka sa kanya. Magpatulong Kaya- natin. Patulong. Kuya, available naman kayo ito. So again, Kira Bani, maraming salamat dahil nakadalo ka sa aming munting segment and sa mga ating mga guests na gustong pumunta dito, malay mo ikaw na ang susunod na ma-interview dito. And gusto kong kunin pagkakataon na to na magpasalamat sa ating minamahal na mayor na si Randy Singson, Vice Mayor Glendale Benson, our city employees, department head, and the 9 city councilors. And mag-plug ka na, Vince, yung ano natin. Ayan, so please follow our page, Rise Up Bigenyos. Mali nyo kayo na next na nakaupo dito kasama namin at nakikipaghalakhakan sa amin. And also, please like and subscribe on our YouTube channel. Ring the notification bell para lagi kayong updated sa mga latest naming updates. So ayan mga kabeshi, I am Che, I am Vince. I'm Kira Bunny. I am Ron. na kung saan kabataang Bigenyo ang bida dito lang yan sa Rise Up Bigenyo!